Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. And of course, sa lahat po ng mama, mommies, nanay, ano pa ba? Mga mama at Happy Mother's Day po sa ating lahat. Special mention po sa aking mama. Happy Mother's Day, lahat. So today, we are going to praise and worship our living God once again. So, let us raise our voices. Let us sing songs of praise to our living God. Amen. We all know that Jesus is the way, the truth, and the life. We should worship Him in spirit and in truth. And I know that you know this song, but pwede po kayo sumaway dyan sa mga tahanan niyo. Yes, Lord. So let us worship our living God today. Let us raise our hands, let us lift up our voices, and let us sing the song, One Way Jesus.
You are the way, the truth, and the life, Father God. And whoever comes to the Father should come through you first. And as of now, Father God, we are so blessed, we are so happy that once again this day, in this day we are going to worship you. We are going to sing of your love forever and ever. Now let us sing this song together. I could sing of your love. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will pour out my heart and let them heal who sets me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always say of when your love came down. I can sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will offer up my heart to let them heal and set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever. 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 Ooh, I feel like dancing. It's foolishness and love. But when the world has seen tonight, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. 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 Yes, Lord. We could sing of your love forever and ever. You will be exalted high, your name be lifted up, because you are wonderful, you are magnificent, you are powerful. You are our great God, our Savior, Redeemer. You are our all in all. Father God, most gracious and most wonderful and most heavenly, we thank you for this wonderful day that you have given to each one of us, for all of the blessings that continually shower upon us, for your guidance and support, and for your undying love, and for your faithfulness. Despite our imperfections and limitations, you are there to guide us and to pick us up every time we fall. Lord, at this morning, once again, we are gathered here to offer our lives as living sacrifices, to be your instrument, to be able to share your word, Father. We pray that you will continue to bless us, our pastor, as he delivers his message today, your musicians, your praise and worship team, and all people who are working hard for the success of this online worship, and even those people in their homes, that even though there are some circumstances that may hinder our gathering, we know that you have opened churches in the homes of every people. We pray that you continue to give us clean hearts and pure minds as we listen to your words, so that we will always remember
your promises, your teachings, your lessons throughout the rest of our lives, and we are going to live in the light. Because you are the way, the truth, and the light, Father God. We thank you for all of the blessings, and we pray that you will be upon us from now until forever, because we know that apart from you, we are nothing. We return all the glory, praise, and honor unto your holy name, and we could sing of your love forever and ever. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Amen. Amen. Babasahin ko sa inyo mga kapatid ang ating ebanghelyo ngayong umaga na matatagpuan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan sa chapter 14 verses 1 to 14. Si Jesus ang daan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayoy hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Papuri at pagsamba kay Jesus na ating Panginoon.
start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change your love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take your love away. Through the heartache and the pain, it was your love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. She knew every need, made my life complete. Time and time again, she was with me to the end. She would leave your dreams, however hard they seem. When you'd almost given up, she was there to lift you up. There's nothing you can do that will change your love for you. When the world comes crashing down, the love will pull you through. There's nothing you can say that will take your love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love. She would do it all again for the chance to help you win. She was the one who gave it up. She was the one through every fight. That will change your love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take your love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love. There's nothing in the world like a mother's love. There's nothing in the world like a mother's love. Ang isang mabuting ina ay hinding-hindi ka pababayaan. Hinding-hindi ka tatalikuran. Susuportahan ka sa lahat ng landas ng iyong buhay. At dahil dyan mga kapatid, binabati namin ang lahat ng mga nanay, mama, mamang, inang, nanang, mami, ermat, mamsi, mudra, at iba pang tawag natin sa ating mga ina ng happy and blessed Mother's Day po sa inyong lahat. I am also extending to you the greetings of our beloved Bishop of the Davao Episcopal area of the United Methodist Church and the Dean of the AFB PNP Chaplain Service, our Bishop Rodolfo A. Juan. Nag-greet siya kanina sa akin at pinapaabot niya ang kanyang pagbati sa lahat ng mga nanay sa araw na ito. Kinikilala
At inaalala po natin ngayon ang kahalagahan ng mga ina sa buong mundo. Ang inyo pong kontribusyon, una sa kanya-kanyang mga pamilya, sa mga simbahan, sa lipunan, ay napakahalaga at napakalaki ang role po ninyo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang araw na ito ay para sa inyo. Muli, sa lahat ng mga nanay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang nagluwal, nag-alaga, nag-aruga, at nagpalaki sa amin. Napakahalaga po ang buhay ninyo. Kung hindi po dahil sa inyong mga nanay, hindi po kami makakarating sa kung nasaan man kami sa aming kinakatayuan ngayon. God bless you all. Alam niyo mga kapatid, ang sumagi sa isip ko kagabi ay yung mga ina ng ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Maging ang kanilang mga asawa na ina ng kanilang mga anak. Kasi para sa akin, naiiba ang kanilang role bilang ina. Sila ang mga matatapang, sila ang mga matatag, at may tuturing din na mga bayani. Dahil nakaya nilang payagan at ialay ang kanilang mga anak o ang kanilang asawa para sa paglilingkod sa bayan. Mahirap pong maging ina o asawa ng isang sundalo, mga kapatid. Lalo na kung alam mo na ang anak mo ay nasa gera, na lumalaban sa kasamaan. Di mo alam kung buhay pa ba ang iyong anak o ang iyong asawa na uuwi sa iyong bahay, o kaya uuwi na siyang takip ng bandila, may takip ng bandila sa kanyang ibabaw. Kaya bawat araw ay di maiwasang kabahan ang mga nanay ng ating mga sundalo at pati na rin ng kanilang mga may bahay. At sa kinakaharap natin ngayong COVID-19, ang lahat ng mga frontliners, mga doctors, mga nurses, and other medical practitioners, even the drivers, hanggang sa mga utility workers, lahat ng may direct contact sa mga nagpupositibo sa COVID-19, sa ngayon ay maituturing din kayong mga combatants. Combatants against the unseen enemy, yung kalaban natin na hindi nakikita, which is the coronavirus. Ang mga ina ng mga frontliners na ito ay nangangamba rin sa kaligtasan ng kanilang mga anak. In every danger in a child's life, the heart of the mother is the most troubled and affected. Pero sa umagang ito, lalo na sa inyong mga nanay, mga mother, ayon sa ating lectionary readings, sa ating gospel reading ngayong linggo, ay may magandang pahayag ang ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. John chapter 14 verse 1. Sabi dito, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin." Ito ang comforting words ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad noon, mga kapatid. And I am sure na para din sa atin ito ngayon. Don't let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. Bakit nga ba sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, mga kapatid? Sinabi niya kasi noon sa kanyang mga alagad na malapit na siyang mamatay. So, sinabi niya sa kanyang mga alagad na kailangan niyang danasin ang hirap, kailangan niyang maipako sa cross, at ganun din, kailangan siya ay mamatay. Kung titingnan natin ang mga alagad noon, nung matatandaan ninyo, nung tawagin sila ni Jesus, ay iniwan pa nila ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang hanap buhay. Sina Juan, Pedro, Santiago, Andres, na dati silang mga mangingisda,
Ngunit noong sinabi ni Jesus na sumama sila sa Kanya, ay iniwan na nila ang kanilang mga bangka at lambat at sumunod na sila kay Jesus. Ipinagkatiwala ng mga alagad ang kanilang kinabukasan kay Jesus na kanilang guro. Ngunit pagkatapos ng lahat, ay sasabihin niya sa kanila na malapit na akong mamatay. So, pinasunod niya ang kanyang mga alagad. Tapos, iiwanan din niya ang mga ito. Mamamatay din pala. So, paano na sila? Paano na ang kanilang bukas? Pagkatapos ang kanilang pagsasakripisyo na sundan si Jesus, na akala nila ay magiging hari ng bansang Israel, ay sasabihin sa kanila ngayon na malapit na siyang mamatay. Nakapanlulumo talaga yon para sa kanilang mga kapatid. So, parang nakakadismaya. Kaya, hindi maiwasan na ang mga alagad na ito ay mabagabag ang kanilang damdamin. Tayo nga minsan, di ba, kung sinasabihan tayo ng mga mahal natin sa buhay na ano kaya kung mamamatay na ako ngayon? Kung sinabihan ka ng mahal mo sa buhay na ganon, mamamatay na ako ngayon. Di ba sasabihin natin, uy, wag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan, wag nga yan ang sinasabi mo. So that is because when we talk about death of our loved ones, it troubles our hearts. Pero ang reality dyan, mga kapatid, ay normal sa ating buhay ang mabagabag. Dahil maging ang Panginoong Jesus ay nabagabag din ang kanyang puso. Sa Ebanghelyo ni Juan ay 3 beses na isulat ang kanyang pagkabagabag. Una, sa John 11:33, alam natin yon, yung pinakamaiksing verse sa Bible, na noong namatay si Lazaro na kanyang kaibigan, si Jesus ay umiyak. Tumangis si Jesus. Pangalawa, sa John 12:27, noong alam na niyang malapit na siyang huliin, ay sinabi niya, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. So nabagabag din ang Panginoong Jesus nung malapit na nga siyang huliin at pahirapan. At ang pangatlo, sa John 13:21, noong sinabi niya sa kanyang mga alagad na isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. Even Jesus himself, my brothers and sisters in Christ, was deeply troubled. Ibig sabihin nito na mga bahagi na ng buhay natin ang mabagabag. Nababagabag tayo kapag mayroon tayong mga problema. Kapag tayo ay may pinangangambahan, kapag may panganib kagaya ng coronavirus, kapag may nangyaring hindi maganda sa isa sa mga mahal natin sa buhay, ay nababagabag tayo. Having a troubled heart is part of our life. But, my brothers and sisters in Christ, what matters is, our concern now is how are we going to deal with our troubled hearts. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay problemado? O may mga bumabagabag sa ating kalooban? Ano nga bang ginagawa natin, mga kapatid? Itinutulog mo na lang? Magpakalasing? Iiyak? Pupunta sa kaibigang pinagkakatiwalaan at doon mo sasabihin ang iyong problema mo? Doon ka unload ng mga sama ng loob mo? O kaya, ito ang marami, mga kapatid, mag-post sa Facebook. May kasabihan nga tayo na if you have a problem, face it. Don't Facebook it. Maraming tao ngayon, pag may problema, hindi hinaharap ang problema, Facebook lang. O kaya pupunta ka sa tabing dagat at panuurin ang paglubog ng araw. O kaya
Yung iba naman nagjo-joyride. Yung iba ang mga ginagawa kung mayroong mga bumabagabag sa inyong kalooban. Sa ating binasang ebanghelyo mga kapatid, again, sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. What does it mean? To let not our hearts be troubled. Ibig sabihin nito mga kapatid ay huminahon lang dapat tayo. Let our hearts be at ease. Kalma lang. Sabi nga ng mga millennials, chill lang. Magtiwala lang tayo kay Lord. Mag-focus lang tayo sa Kanya at huwag tayong mawalan ng pag-asa. And after saying this, Jesus gave His disciples 3 things again that would help them to stop being troubled. And they can be a great source of encouragement to us also. Ano ang 3 bagay na ito mga kapatid? First, sinabi ni Jesus dito that we have our eternal home in heaven with Jesus. Verses 2 and 3 ng ating ebanghelyo. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. So kung mayroon tayong pananampalataya kay Jesus, mga kapatid, kailangan nating maniwala na mayroon tayong nakahandang tahanan sa langit. Ang Diyos mismo ang gumawa nito, ang Panginoong Jesus. Siya ang architect, siya rin ang engineer. Ang mga materyales na ginawa, na ginamit, ay hindi mga ordinaryong mga materyales lamang. Kung babasahin ninyo ang Biblia, ang ginagawa noon na templo ay gawa sa ginto. Dito pa lang sa lupa. Iyon. Mas lalo pang mga ginto ang gagamitin ng Diyos sa kanyang pagpapatayo ng ating bahay sa kanyang walang hanggang tahanan. Kaya, garantisado na maganda, matibay, maluwang, walang bahid na korupsyon sa pagkakagawa sa tirahan natin na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Kumbaga kung direkta nating sabihin, huwag tayong mag-alala masyado sa buhay natin dito sa mundo mga kapatid. Dahil ang lahat ng ito ay mayroong hangganan. Kung di man tayo masyadong mayaman dito ngayon sa mundo, o mahirap man tayo ngayon dito sa lupa, kung dumaranas man tayo ng mga pasakit at problema, matatapos din ang lahat ng ito mga kapatid. May inihanda ang Panginoon natin na marami at maluwang na tahanan sa kanyang walang hanggang karanasan. We've got, sabi nga ng himno, we've got a mansion over the hilltop. Yeah. I've got a mansion just over the hilltop, and that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are purest gold. We've got a mansion in heaven, mga kapatid. Yun ang unang sinasabi ng ating Panginoon. So just believe in God and have faith in Jesus Christ, then we'll have our eternal home in heaven. Second, pangalawa, we have a privilege to know God through Jesus Christ. Kapag tayo ay nababagabag o nanlulumo, may problema,
nagkakaroon tayo ng lakas ng loob kung alam natin na mayroon tayong nasasandalan. Kung mayroon tayong kakampi. At ang pinaka-the best na masasandalan natin sa lahat ng kaganapan sa ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos din natin mismo. Dahil alam natin mga kapatid ang realidad sa relasyon natin sa ibang tao dito sa mundo ay walang forever. May hangganan lahat yan. Ang relasyon natin sa Diyos ay may forever. Kami mga lalaki minsan, pag nai-inlove kami, nagiging poetic. Sinasabi namin, mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero minsan, pag dumaan na sa matinding pagsubok ang relasyon, ang bagsak pala ay sa dulo lang ng hagdanan. Diba? Inilaglag ka na. At ang mahirap doon, kung walang sasalo sa'yo, kawawa ka naman, masasaktan ka lang. Pero mga kapatid, ito ang tandaan natin. Kung inilaglag ka man ng iba, hindi ka ilalaglag ni Lord. At maging inilaglag ka na ng iba, laging may sasalo sa'yo. At yan ay si Jesus. Ngunit madalas din nating maisip sa ating buhay na hindi natin minsan mawari kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano nga ba talaga, Lord? Minsan, di natin maintindihan ang buhay. Di natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Minsan, di talaga natin alam ang direksyon ng ating buhay. Pero sa teksto natin, nabigyan tayo ng pagkakataon na malaman ang kalooban ng Diyos. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We have the privilege to know the will of God through Jesus Christ. At sa pamamagitan ng pagkilala natin kay Jesus, ay nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At doon tayo natutulungan ng Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. Sinabi sa kanya ni Tomas, verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang susi para makita natin ang Diyos, para masumpungan natin ang kalooban ng Diyos, ay ang pagkilala natin kay Hesukristo na ating Panginoon. Ang mga turo niya, ang mga katuruan niya, ang tunay na katotohanan. Ang mga paraan niya, ang tunay na daan. At sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na buhay. Remember the key verse of this text, John 14:6. He is the way, the truth, and the life. Sa pamamagitan niya na ipapahayag at nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, we have the opportunity to do great works for Jesus. Minsan kapag tayo ay may problema o nababagabag tayo, di ba para kang walang motivation magtrabaho? Sinong mga nakakaranas sa inyo ng ganon? Di ba para kang walang motivation sa mga gawain mo? Tinatamad ka, wala ka sa focus, parang nanghihina ka lagi. Yung iba nga gusto na nilang mahiga, maghapon, magkukulong na sila sa kwarto. Kasi yung katawan mo, hinang-hina, yung puso mo, yung utak mo, nanghihina. Pero sa verse 12 to 14 ng ating teksto, mga kapatid, sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob
na magpatuloy sa ating buhay sa gitna ng mga bagay-bagay na bumabagabag sa ating kalooban, mga kapatid. Kung mayroon tayong pananalig sa Kanya, yan ang magpapaluhod sa atin para manalangin. At sa ating pananalangin, sigurado na tayo ay Kanyang tinutugunan. Sabi nga, kung hihiling kayo sa anuman, ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tutugunan niya ang ating mga panalangin. Basta't magtiwala lang tayo at manalig lang tayo sa Kanya. At sa Kanyang pagtugon, mabibigyan tayo ng lakas ng loob na magpatuloy. Bibigyan niya tayo ng inspirasyon at kakayahan para gumawa ng mas nararapat na makabubuti sa buhay natin mismo. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, sa mga nanay na nag-aalala ngayon sa kanilang mga anak, ito ang sinasabi ng ating Panginoon at ganun din sa bawat isa sa atin. Don't let our hearts be troubled. Even this time of COVID-19 pandemic, believe in God and believe also in His Son, Jesus Christ. Magtiwala lang tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Kahit ma-extend man ang GCQ o kaya ECQ sa susunod pang mga araw, we need to have faith and trust to our Lord and Savior, Jesus Christ. Alalahanin natin ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Una, mayroon tayong tahanan na inihanda ng Panginoon para sa atin. Mawala man tayo sa mundo, mamatay man tayo, mayroong life after death na naghihintay sa bawat isa sa atin. Wala nang iyakan, wala nang problema, kundi lahat ay masaya at maligaya sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, sa pamamagitan ni Kristo ay nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Jesus is our mediator. Ang mga prinsipyo niya, yun ang katotohanan, yun ang mga revelasyon ng kalooban ng Diyos sa atin. At ang pangatlo at panghuli, sa pananalig natin kay Kristo, makakagawa tayo ng mga dakilang bagay dito sa mundo para sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng lahat. Muli, mga kapatid, si Jesus ang tugon sa ating buhay. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Buhay ko may kaguluhan, langis, walang patutunguhan.
mangangamba si Jesus, laging kasama. Sa kanya siya ang aking patunay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay Manalangin tayo. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin ng iyong banal na presensya at patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Hindi man nawawala ang pagkabagabag ng aming kalooban, ngunit salamat dahil patuloy ang iyong patnubay at gabay sa amin. Maging sa panahon ngayon na patuloy pa rin kaming dumadaan sa sakuna sa mundo at sa aming bansa. Patuloy kaming nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Una sa lahat ng mga ina, sa pagdiriwang namin ngayon ng Mother's Day, patuloy naming itinataas sa iyo ang lahat ng mga nanay. Pinagkakatiwala namin sila sa iyong mapagkalingang kamay. Sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw at sa linggong ito, igawad mo nawa sa bawat isa sa kanila ang iyong pagpapala. Patuloy din kaming dumudulog sa iyo. Salamat, Panginoon, sa unti-unting pagkasugpo ng sakunang COVID-19 na aming kinakaharap. Umaasa kami, Panginoon, na malapit na ang tuluyang pagkapuksa nito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. We continue to pray for our government, our frontliners, and all of us to be safe always from the unseen enemy. For those who are sick, we pray for their healing, O Lord, and also those who are troubled emotionally and spiritually. May they always find comfort and strength in you, our Almighty God. Inilalapit din namin, Panginoon, ang aming hukbong katihan sa lahat ng aming mga kasundaluhan. Dalangin namin ang patuloy na iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Itinataas din namin sa iyo ang aming simbahan, ang Tabak Evangelical Church, ang mga kasapi nito, at lahat ng iba pang mga simbahan namin. Sa panahon na kami ay naghihirap, di makapagsimba na sama-sama, ipagkaloob mo nawa sa bawat isa sa amin ang aming pang-araw-araw na kailangan, both physically and spiritually. Ang lahat na nakikiisa sa pagsambang ito sa kani-kanilang mga tahanan, opisina at saan mang lugar dito sa aming bansa o sa ibang bansa, iligtas mo kami lagi mula sa anumang hamon ng buhay, Panginoon, ngayon at sa susunod pang mga araw. Muli, O Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat,
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang daan, katotohanan at buhay. Amen. At ngayon, mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa Diyos Ama, ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikiisa at paggabay sa atin ng banal na Espiritu, sumainyo nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Once again, happy Sunday